Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 931. Nagdilim ang mukha ng 1-star na hari ng digmaan. Haha, hindi ba akalain na ikaw ay isang Star King of War? Mukhang plano kayong mga tao na tulungan ang batang master. Quentin, kahit na ang dahilan o mga kahihinatnan, mukha itong ilan. Ang mga tao ay nagbabago pagkatapos nilang bumalik. Nagkomento kay Fane habang tinitingnan niya ang lalaki na may malabong smirk. Bata, hindi ito ang oras upang magsalita ka. Kami ay pumunta sa iyo pagkatapos naming magawa sa babaeng ito. Bart Hunter habang siya ay sumulyap. Dagger sa Fane. Nagsalita si Caleb habang nakatayo siya sa tabi nila. Tiyuhin, ang taong ito ay talagang kakilakilabot. Dapat mong talunin siya ng masama, kahit na hindi mo siya pinapatay. Turuan siya ng isang aralin at tiyakin na hindi siya makawala mula sa kama kahit papaano. Kalahating buwan. Si Caleb sa loob ay sumisigaw. Ang babaeng ito ay tila hindi mas malakas kaysa sa 1-star na hari ng digmaan, at tiyak na hindi siya tugma para sa kanya. Tiyuhin. Hanggat ang tiyuhin ni Caleb. Matapos ang parehong mga kababaihan sa sandaling umalis ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay maaari nilang dalhin ang mga babaeng iyon sa isang hotel upang tamasahin ang kanilang sarili. Tulad ng para sa lalaki. Simple, papatayin siya. Haha, kalahating buwan. Nangangarap ka ba? Nagbigay si Lana ng isang malamig na ngiti habang siya itinuro si Hunter na nagsasabing, Hunter, ikaw ay isang 3-star na hari ng digmaan. Paano? Dare pinapayagan mo ang iyong pamangkin na gawin ang anumang nais niya. Makakatanggap ka ng isang malubhang parusa ngayon mula sa iyo talaga. Ikaw, gusto mo akong parusahan. Ikaw ang nangangarap. Si Hunter sa loob ay nakangiti. Sino sa palagay mo? Ikaw, ang diyosa ng digmaan, o marahil ang kataas-taasang mandirigma? Paano ang mga batang babae na tulad mo ay may karapatan na parusahan ako. Mahigpit na binaluktot niya ang kanyang kamao. At naglalayong lana, at ang hangin ay sumipol sa bilis ng bawat suntok. Wala ako sa kalagayan na ipaliwanag ang anuman sa iyo. Parang Hunter si Lana ay hindi maniniwala sa kanya pa rin. Itinapon ni Lana ang kamao habang bumangga ito sa ang kamao ng kalaban. Ang mga kalalakihan mula sa pamilyang Quentin ay inaasahan ang paningin ng Lana na lumilipad pabalik. Alin ang dahilan kung bakit ito nagulat sa kanila na makita si King of ang Hunter ng digmaan na si Moore ay nag-zip sa pamamagitan ng hangin sa halip. Free wash. Nahuli si Lana sa pa rin airborne Hunter na si Moore. Paano ito magiging ang ganitong bilis? Nakakatawa. Ang mukha ni Hunter ay naging berde habang lumipat si Lana sa bilis ng breakneck. Ipinadala lang siya sa kanya na lumilipad pa ay pinamamahalaang upang makahabol sa kanya ng mabilis. Ang mga labi ni Lana ay bumaluktot sa isang menacing smirk habang mahigpit na sinuntok niya ang kanyang Chan puff. Ang dugo ay lumabas mula sa bibig ni Hunter at ang kanyang katawan agad na nagbago ng kurso. Bumagsak siya sa sahig. Puff. Hunters. Itinapon ng isang bibig ng dugo habang maraming manipis na bitek ang lumitaw sa floorboard. Uncle. Yelp Caleb habang ang lahat ay nagbukas sa harap niya. Mabilis na nangyari ang lahat. Ang tiyuhin na ipinapalagay niya ay walang talo. Ay naibigay ng isang babae, at ang pag-atake ay tila brutal din. Hindi kita papatayin ngayon, ngunit kukunin ko ang isa sa iyong mga daliri bilang isang aralin. Para isipin mo. Tumingin si Lana kay Hunter na nakapatong sa lupa at mayroon dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Kumuha siya ng isang sandang out at lumuhad sa tabi. Siya, paano ka maglakas loob? Ako ay isang 3-star na hari ng digmaan. Paano mo ako sinalakay pagkatapos na makipaglaban ako para sa bansang ito sa loob ng maraming taon? Tumingin si Hunter. Lana hatefully. Haha, paano mo sasabihin na ikaw ay isang hari ng digmaan? Kasama. Iyon, sinaksak ni Lana ang sandang sa kanyang kamay. Kabanata 932. Arg! Ang maputlang mukha na hari ng digmaan ay umungol sa sakit tulad ng kanyang daliri. Naputol. Sa kabila ng kanyang paghihirap, sinulyapan niya ng husto si Lana sa halip na ipakita ang takot, at ang paningin sa kanya ay talagang feral. Nag-sneer si Lana, hindi ka mukhang kumbinsido tungkol sa iyong parusa. Mahinahon na tumayo si Lana habang siya pinunasan ng dugo sa kanyang sandang. Tiyak na ikinalulungkot mo ito. Ungol. Hunter sa pamamagitan ng gritted na ngipin. Haha, ito ang iyong aralin. Huwag mo akong sisihin.
Para sa pagtatapos sa iyo sa susunod kung tumanggi ka pa ring magsisi at baguhin ang iyong mga paraan. Panipi. Nagkomento kay Lana, isang malamig na ngiti sa kanyang mukha habang umalis siya kasama sina Fane at Selena. Ang ibang tao na sumama kay Hunter ay isang hari din ng digmaan, isang 2 star. Hari ng digmaan sana. Nanatili siyang ugat nang makita niya si Hunter na umaatake sa kanya. At siya ay lubos na nakalutang sa pagliko ng mga kaganapan. Si Hunter ay walang tugma para sa babae, at siya ay natalo sa ilang sandali. Ang kinalabasan ay magkakaroon. Naging pareho kung siya ang nag-atake sa kanya, siya ay mabaigo bilang. Mabuti, King of Warmore? Tama ka ba? Isang bilang ng mga bodyguard. Tumayo at tumakbo sa kanya. Uncle, kumusta ka? Natakot si Caleb. Ang nangyari at mabilis na tumakbo sa tabi ni Hunter. Hindi niya naisip iyon. Ang babae ay pinakamahusay na ang kanyang tiyuhin na may kasanayan, hindi niya ito nakita na darating. Bakit? Malakas ba ang babaeng iyon? Tumayo si Hunter habang hinahawakan niya ang kanyang pulso, na nagsasabing, kami. Kailangang pumunta muna sa ospital. F***, hindi ko hahayaan na ang babaeng iyon ay madaling pumunta. Panipi. Hayaan. Kailangan nating magmadali sa ospital upang ihinto ang pagdurugo. Ang iba pa. Ang 2 hari ng digmaan ay agad na hiniling sa iba na gumawa ng paraan upang magawa nila. Ipadala si Hunter sa ospital. Hindi ko naisip na mabibigo ang aking tiyuhin na talunin. Siya, tila hindi ako makakasama sa parehong mga kababaihan. Caleb ay nabigo habang tinitingnan ang kotse na nagmamaneho sa kanyang pananaw. Pareho. Ang mga kababaihan ay mga kampanilya na bihirang siya ay dumating, at ang kanyang pagnanais lamang sa kanila. Nadagdagan dahil sa kanyang pagkatalo. Nais niyang ikinalulungkot nila ang kanilang ginawa. Gusto niya silang lumuhad sa harap niya at humingi ng tawad sa kanyang kapatawaran. Bata. Master, ang babaeng may mahusay na kakayahan sa labanan ay talagang mabuti, ngunit ang natitirang 2 ay tila hindi mahusay na mga mandirigma. Kahit na hindi natin makuha ang isa. Sa maskara, maaari nating makuha ang isa pa, hindi. Iminungkahing isa sa mga gwardya ni Caleb. Ang mga mata ni Caleb ay naiilawan nang marinig niya ito. Tama iyon. Bakit? Hindi ko ba naisip iyon? F***, mag-imbestiga sa kanilang 3 at alamin kung saan sila galing. Gusto kong malaman kung saan sila mananatili. Sasagutin namin ang babae mula mismo sa lalaking binigyan ng pagkakataon, o kunin siya kapag iniwan siya. Bahay na nag-iisa. Panipi. Kabanata 933. Ginawa ang desisyon, itinuro ni Caleb, sige. Mabilis na gumalaw. Pareho kayong sundin ang mga ito sa iyong sasakyan upang makita kung saan sila nakatira. Maging matalino at panatilihin ang iyong distansya, huwag mo silang makita, maunawaan. Pagkatapos ng lahat, ang trio ay wala. Naglakad na malayo at hindi sila dumating sa restoran sa pamamagitan ng kotse. Tiyak na ang kanyang mga gwardya ay mahuli sa kanila kung sinundan nila ang mga ito ng mabilis. Oo, young master. Ang parehong mga bodyguard ay tumango ng magalang at sneakily na sinundan pagkatapos ni Fane, Selena, at Lana. Samantala, gumugol kami ng kalahating araw sa labas ngunit wala. Nakita ang anumang magagandang tindahan na angkop para sa paggawa ng negosyo. Si Selena ay labis na pagod sa pag-uwi. Naligo siya at nahiga sa kama. Hindi namin kailangang magtrabaho, ngunit siguradong hindi ito gagana para sa amin kung hindi natin gagawin ilang negosyo. Tatanungin tayo ng mga tao at sa aming mga background. Sana. Sandali, ang mga miyembro ng pamilyang Lambert ay dumating sa gitnang lalawigan. At sinimulan ang kanilang pagsisiyasat ng lihim. Pakinggan ang ulat ng insidente. Ang pangatlong nakatatanda ng pamilyang Lambert, si Tao Lambert at ang Freeman families. Master, si Louis Freeman ay nagsuot ng isang hindi nabuong ekspresyon. Nalaman nila iyon. Si Fane at ang kanyang pamilya ay umalis sa gitnang lalawigan na patay ng gabi, inaasahan iyon. Hahanapin nila sila. Ang mga Lamberts ay tinalakay sa kanilang sarili. Bago sila dumating sa isang desisyon at nakipag-ugnay sa mansyon ng pamilyang George. Ikaw. Sinulyapan ni Winston George ang kanyang mga bodyguard na nasa sahig, nasugatan, habang tinanong niya ang mga hindi ginawang panauhin sa harap niya, habang siya ay nagsuot ng isang uncongenial expression. Haha. Master George, dumating ito sa aking pansin na ang manugang na lalaki ay ikinasal sa pamilyang Taylor, Fane Woods. Bigyan ka ng isang bilya bago siya umalis. Tama ba iyon? Parang nakukuha mo ang mga tao. Kasabay nito, dumating ang puna ni Louis. At lumubog ang kanyang puso nang marinig niya iyon. Hindi niya inaasahan na ang mga Lamberts
Mula sa Jin City ay darating sa gitnang lalawigan na mabilis. Higit pa. Mahalaga, dumiretso sila sa kanyang tirahan matapos mabaigo na makahanap ng Fane at ang iba, mga ginoo, wala akong magandang relasyon kay Fane, bagaman. Nagpapasalamat kami sa kanya sa pagpapagaling sa aking anak na babae, at hindi ko maitatanggi ang kanyang hindi kapani-pani walang mga kasanayan sa medikal. Bukod doon, alam mo rin kung paano ang lahat ng ang mga Diyos ng digmaan ay dumalo sa kasal ni Fane at Selena. Kahit sino sa kanilang karapatan. Ang isip ay dadalo sa kanilang kasal at subukang palugdan sila. Kahit papaano. Kailangan nating mapanatili ang isang magandang relasyon sa kanila dahil natatakot kami. Nakakasakit sa kanila. Ganoon din ang ginawa ng aming pamilya. Ngumiti si Winston nang walang pasubali. Pansamantalang huminto bago siya magtapos, kami, ang pamilyang George, ay ang kapareho ng anumang iba pang mga pamilya. Sinusubukan naming panatilihin ang isang magandang relasyon sa Fane. At ang mga Taylors, at wala na kaming ibang alam tungkol sa kanila. Winstons. Ang sagot ay tila may katuturan kay Luis, ngunit pinipilit pa rin niya, kung hindi mo magkaroon ng isang magandang relasyon, bakit nila ibinigay sa iyo ang villa? Haha, sila. Naiwan sa isang pagmamadali na hindi nila maalis ang villa sa isang maikling panahon. At hindi ito makakatulong na isang dosenang tao ang nais na patayin sila bago sila umalis. Pinatay ni Fane ang mga mamamatay tao, at ang lupa ay pinuno ng mga katawan. Kahit saan. Hiniling nila sa akin na tulungan silang mapupuksa ang mga katawan tulad nila. Buwag ang kanilang mga bodyguard dati at naiwan lamang na may isang maliit. Dakot, binigyan nila ako ng villa upang maipadala ko ang mga tao upang linisin ang mga katawan. Ibig kong sabihin, bakit pa nila ako ibibigay sa buong villa na ganyan? Panipi. Tumawa si Winston. Ayaw niyang magsinungaling sa kanila tungkol sa mga bagay na tulad nito, sila ay matalino at malalaman ang lahat na may simpleng pagsisiyasat lamang. Hindi sila makikipag-ugnay sa kanila ng maayos kung alam nila na nagsinungaling siya. Sila, ang mga taong ito ay mga makapangyarihang masters, at hindi nila maaaring masaktan ang anuman. Sa kanila, masasabi ni Luis kay Winston na hindi nagsisinungaling sa kanya matapos marinig ang kanyang buong paliwanag. Naisip niya ito at sinabing, oh, tama, alam mo ba kung alin paraan ng pagpunta nila sa may dapat kang malaman, di ba? Ngumiti si Winston. Mapait. Paano natin malalaman? Walang tanga si Fane, at umalis sila sa gitna ng gabi. Dapat ay naging hyper-alert na makikita sila ng iba at alamin kung aling paraan sila patungo. Panipi. Kabanata 934. Hindi alam ni Luis kung ano ang sasabihin pagkatapos marinig ang sagot ni Winston. Pumunta siya. Tahimik sandali habang naisip niya ang mga bagay bago siya nagkomento, paano ito, aalis na tayo ngayon, ngunit iiwan namin ang aming mga kontak sa iyo. Tumawag sa amin sa sandaling nakatanggap ka ng anumang balita tungkol sa kanila, alamin kung nasaan sila. Nawala, o kung sila ay bumalik. Hanggat nagbibigay ka sa amin ng kapaki-pakinabang na balita, bibigyan namin. Ikaw ay isang gwapong gantimpala bilang aming pasasalamat. Sige, huwag kang mag-alala. Mga ginoo. Tiyak na makikipag-ugnay ako sa iyo sa sandaling mayroon akong balita tungkol sa kanila. Winston. Tumango at sumang-ayon dito. Magaling. Tumango si Luis at umalis kasama si Tao at ang kanyang mga subordinate. Pinahid ni Winston ang malamig na pawis sa kanyang noo pagkatapos nila iniwan ang kanyang mansyon. Halos binigyan nila ako ng atake sa puso. Dinala nila higit sa 100 tao kasama nila, at dapat mayroong maraming mga masters sa ang kanilang mga ranggo. Sa sandaling ito, si Sharon na nakatayo sa likuran. Si Winston at ang iba pa ay lumakad pasulong. Si Fane at ang iba pa ay gumawa ng isang matalino desisyon. Sino ang malalaman na ang mga taong ito ay darating? Ang mga ito sa isang maikling panahon. Marami silang problema kung sila hindi naiwan. Nagtataka ako kung ang Diyosa ng digmaan ay maaaring tumugma sa mga iyon. Mga tao, syempre, sila na ay hindi maaaring palaging nasa tabi ni Fane at sa kanyang pamilya, hindi. Paano kung ang mga taong ito ay namamahala upang makibalita kay Fane at ang iba pa dati? Aalis sila. Baka patay na sila sa oras na namamahala sila na upang makahabol. Sila. Pinunasan ni Winston ang kanyang malamig na pawis habang nagsalita siya. Tama iyon. Bagaman si Fane ay may magandang ugnayan sa mga Diyos ng digmaan, ang pamilyang Lambert ay isang malakas na pamilya mula sa Jin City. Sino ang nakakaalam kung ang mga Diyos ng digmaan ay makakasakit? Ang ganitong malaking kapangyarihan para kay Fane at sa kanyang pamilya. Isang pag-iisip pagkatapos ay nangyari sa
Si Sharon habang nagmamadali niyang sinabi, kailangan kong mabilis na tawagan si Miss Selena at kunin siya. Upang baguhin ang kanilang mga numero ng telepono. Natatakot ako na hahanapin nila ang Fane at ang iba na may kanilang mga telepono kung pinamamahalaan nila upang mahuli ang isa sa mga Taylors. Pinalawak na kamag-anak. Tumango si Winston matapos niyang marinig ang sinabi ni Sharon. Tiyak, si Fane at ang iba pa ay nakatulong sa amin, at si Fane ay hindi ka panipaniwala. Mahusay na tao. Inaasahan ko na siya ang nag-urong ng maraming mga class. O baka nagtanong siya sa iba. Ang aming buhay ay naging mas mahusay nang wala ang mga iyon. Mga puwersa na nagdudulot ng problema. Tumango si Sharon. Kung hindi nila nasaktan ang Lamberts ang Taylors ay malalampasan ang mga Drakes. Ngayon na ang mga Taylors ay umalis sa gitnang lalawigan, ang mga Drakes ay nakikinabang sa lahat mula sa lahat ng ito. Ang mga makapangyarihang angkan tulad ng Eagle Clan at Kingston Hall ay nawala, at walang sino man ang maaaring tumigil sa mga Drake sa kanilang landas ng pagpapalawak. Oo, ngunit ang mga Drakes ay makatuwirang mga tao, sa kabutihang palad, sabi ni Winston na may maliit na tumango sa ang ulo niya. Sa pamamagitan ng paraan, narinig ko na walang maabot ang Diyosa ng digmaan. Lana ang mga araw na ito. Walang nakakita sa kanya na umalis sa kanyang bahay. Isang nakasimangot. Lumitaw sa kanyang mukha habang naisip ni Sharon ang mga bagay. Maaari ba siyang umalis? Kasama si Fane at ang iba pa. Iyon ay para sa pinakamahusay. Sila na ay may kasanayan sa labanan. Pagkatapos ng lahat, at si Fane at ang iba pa ay magiging mas ligtas sa kanya. Winston. Sa loob ay bumantong hininga nang makita niya ang masayang pagpapahayag ng kanyang anak na babae. Sharon, ay. Alamin na gusto mo si Fane, ngunit siya ay may asawa at nagbabahagi magandang relasyon sa kanyang asawa. Higit sa lahat, mas malayo siya sa itaas pedestal at hindi ibabahagi ang iyong damdamin para sa kanya. Bumantong hininga. Inaasahan ko talaga iyon. Maaari mong pakawalan ang mga damdaming iyon at magsimulang maghanap ng isang tao na mabuti para sa ikaw. Humanap ng kasintahan upang ang iyong ina at ako ay maaaring tumigil sa pag-aalala tungkol sa ikaw. Agad na nawala ang ngiti ni Sharon. Hinabol niya ang labi niya at sinabi, Ama, naiintindihan ko ang sitwasyon. Ang Fane ay tunay na isang stellar individual, at kami maaaring hindi angkop para sa bawat isa. Huwag kang mag-alala, makikita ko kung mayroon isang taong gusto ko at susubukan kong makapasok sa isang relasyon. Ituturing ko si Fane bilang isang mahal kaibigan ko. Mabuti. Lumaki na ang aking Sharon. Tumango si Winston. Kasiyahan at hindi nagtagal ay bumalik sa bahay, sa sandaling iyon, Fane. Si Selena, at ang iba pa ay nasisiyahan sa kanilang pagkain nang tumanggap si Selena ng isang teksto. Mensahe. Kabanata 935. Nagpadala sa akin si Miss Sharon ng isang teksto at sinabi na halos 100 tao mula sa ang pamilya Lambert ay dumating sa gitnang lalawigan, na nagtanong tungkol sa amin kahit napupunta ang kanilang bahay para sa impormasyon. Iminungkahi niya na baguhin namin ang aming telepono. Mga numero upang maaari tayong maging mas ligtas, inihayag ni Selena habang tinitingnan siya ng mata. Telepono. Oo, kailangan nating baguhin ang aming mga numero ng telepono. Ano ang gagawin natin kung tayo huwag magbago at pinamamahalaan nila kami? Nagulat si Fiona nang siya narinig ang balita at natatakot na sila ay hahanapin sila. Pumayag si Andrew at idinagdag, pinakamabuti kung ang lahat ay tumigil sa pakikipag-ugnay sa aming iba pang mga kamag-anak pagkatapos nating baguhin ang aming mga numero. Maaari silang magtapos sa pagsasabi kung sino kami at kung saan kami mananatili magiging impyerno na makaya. Matandang Panginoon. Bumantong hininga si Taylor. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay mga miyembro din ng pamilyang Taylor. Bagaman pinili nilang iwanan ng walang puso, hindi nila nais ang anumang bagay mangyari sa ibang mga kamag-anak o hindi nila nais na tumigil sa pakikipag-ugnay sa kanila. Si Fane, sa kabilang banda, ay walang pasubali na nagsalita, sa totoo lang, hindi ko iniisip iyon. Ito ay magiging isang malaking pakikitungo kung mababago natin ang aming mga numero o hindi. Hindi talaga ako natatakot. Ang pamilyang Lambert na ito, lalo na ngayon na napakaraming masters dito kasama namin. Parehong hari ng digmaan na si Celestino at Diyosa ng digmaan Lana ay kasama natin. Din, pinili kong itago mula sa kanila at pumunta dito para sa isa pang kadahilanan. Bukod mula rito, hindi ko nais na isama ang aking sarili sa mga problema ng Lambert. Pamilya, maaari mong ipagpatuloy ang iyong pagmamalaki. Sabihin mo lang ang totoo tungkol sa kung paano hindi ka tiwala.
Paano mo masasabi na ayaw mong kasangkot ang iyong sarili sa gulo? Ano ang napakahusay tungkol sa amin na tumatakbo sa napakalayo lugar? Mas gusto kong manatili sa gitnang lalawigan, mabuti ang buhay doon. Fiona. Rolled ang kanyang mga mata sa Fane at nadama na si Fane ay ipinagmamalaki. Ina, meron. Maraming mga pakinabang sa paglipat dito. Ngumiti si Fane at ipinaliwanag, ginawa mo ba? Pansinin na ang lungsod na ito ay palaging tinatakpan ng mga ulap at ambon. Ang lungsod na ito ay din kilala bilang lungsod ng martial arts, at maraming mga masters dito. Ano? Sinusubukan kong sabihin dito na ang lungsod na ito ay matatagpuan sa isang espesyal na heograpiya. Lokasyon. Ang mga taong nagtatrabaho sa lungsod na ito ay may mas mahabang-habang buhay, at ang kasaganaan ng tulad ng isang malaking lungsod ay hindi maihahambing sa gitnang lalawigan. Ito. Ang lungsod ay maaaring gawing mas mahaba ang mga tao ng maraming taon. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Fiona. Ikaw ay nahinala sa sinasabi ni Fane. Si Fane ay nag-chalk sa kanyang hinala bilang. Siya ay nagkomento, biyanan, maraming bagay sa mundong ito na hindi maipaliwanag. Halimbawa, ang maliwanag na perlas ni Lolo. Ngayon na siya. Inilagay ito sa tabi ng kanyang kama habang natutulog siya, hindi mo ba nakikita na ang matandang Panginoon? Ang katawan ay mas malusog kaysa sa dati. Hindi siya madaling magkasakit, at ang posibilidad ng pagkuha ng trangkaso ay nabawasan din. Haha, ito ay totoo. Hindi ko madaling makuha ang trangkaso, at ang aking gana at espiritu ay naging mas mahusay din. Mas mahusay akong nasisiyahan sa aking pagkain, at tila ito maliwanag. Ang Pearl Fane na regalo sa akin ay isang hindi kapani-paniwalang espesyal na item. Old Master Taylor. Chuckled Taos pusong. Dahil sinabi ni Fane na ito ay isang magandang lugar, kung gayon dapat ito. Kaya, tingnan natin kung mabubuhay ako hanggang sa 100 taong gulang ako. Sandali ang Fiona. Tumahimik doon, iniisip ang mga bagay bago siya sumagot, hindi ko alam. Kung mabubuhay mo iyon ng matagal, ngunit iginiit ko na binago ng lahat ang kanilang mga numero. Bukas upang maging ligtas. Nakuha ito. Panipi. Kabanata 936. Sa gabi, sina Fane at Selena ay muli sa kama matapos silang kumuha ang kanilang mga paliguan. Hindi mapigilan ni Fane na yakapin at halikan ang magandang babae sa harap. Sa kanya, hindi ka ba pagod? Si Selena ay namula sa isang mahiyain na ekspresyon sa kanya. Mukha. Sumimangot si Selena habang tinitingnan niya ang kakaibang peklat sa braso ni Fane pagkatapos niyang tinanggal ang damit niya. Sinabi niya, mahal, kakaiba ang pakiramdam ko sa tuwing nakikita ko ang peklat na ito. Sa braso mo, bakit mukhang isang malaking scale ng isda? Bukod doon, mula pa. Mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa medikal, bakit hindi mo ito mapupuksa? Ngumiti si Fane. Bitterly matapos niyang marinig ang sinabi niya, hindi napakadaling mapupuksa ang peklat na ito. Ngunit maaaring mawala ito sa lalong madaling panahon. Hinalikan ni Fane si Selena matapos siyang magsalita. Ang susunod. Umaga, ang mga bodyguard ay dumating bago ang batang Master Quinton. Bata. Master, malinaw na nagtanong kami at ang tatlo sa kanila ay nananatili sa pareho lugar. Bukod doon, nakarating din sila kamakailan. Sa palagay ko sila ay ang pamilya na kamakailan ay lumipat mula sa ibang lungsod at nakipag-ayos lang dito. Bumili sila ng 20 bilya sa isang shot. Binati ng bodyguard si Caleb at sinabi, ano, dumating na lang sila dito. F*6, sila ay naglakas loob na kumilos ng labis kung kailan. Naabot na lang nila ang lugar na ito. Dared pa silang matumbok ang aking pangalawang tiyuhin. Panipi. Sumimangot si Caleb at sinabi, alam ng aking pangalawang tiyuhin ang maraming masters. Kailangan ko mabilis na kumilos at gawin ang aking paglipat sa lalong madaling panahon kapag ang aking tiyuhin ay talagang galit sa mga ito. Mga tao, kung nalaman ng aking tiyuhin kung saan sila mananatili at nagpapadala ng mga masters upang patayin ang mga ito, hindi ba ako mawawala ng pagkakataon na hawakan ang malumanay na kagandahan? Tumango rin si bodyguard at iminungkahi, batang guro, paano ito? Kumuha maraming mga tao upang bantayan ang kanilang pintuan araw-araw. Hayaan silang maghintay at agad na tawagan ka kapag ang babaeng iyon ay lumabas na mag-isa o kasama niya. Kasintahan. Paano ito tunog? Sige, pupunta ka at gumawa ng pag-aayos. Huwag mo akong tawagan kaagad. Makibalita sa batang babae at dalhin siya sa ang hotel bago mo ako tawagan. Napangiti si Caleb. Hindi ito isang suliranin upang hawakan ang isang babae, di ba? Ang taong iyon ay mukhang wala siya
Anumang mga kakayahan sa labanan. Kung hindi, bakit wala siyang sinabi sa ibang araw? Panipi. Sige, batang master. Ginagawa na natin ito ngayon. Tumango ang bodyguard at umalis upang gawin ang mga pag-aayos. Sa mansyon ng pamilya ni Wood, ang ikasyam. Petronum, Brenton Woods, lumakad papunta sa Madam Lily Lagorio na may A. Malakas na ekspresyon sa kanyang mukha. Madam, nagkaka-problema tayo, sinabi ni Brenton. Si Lily na may nakasimangot sa kanyang mukha. Ano ang nangyari? Ininom ni Lily ang tsaa sa kanya. Tasa at nagtanong sa isang nakasimangot. 2 araw na ang nakalilipas, nakipag-ugnay pa rin ako sa mga iyon. Mga tao, sinabi nila na pareho ang hinahanap ni na Butler at Beth Woods. Fane at Joanne. Kahit na hindi ko alam kung bakit, dapat sila ay doon upang hikayatin. Fane na bumalik, hindi nagsalita si Brenton. Ang batang master ay mayroon. Nawala sa loob ng mahabang panahon, maraming tao ang dapat naisip na ang tiyak na namatay ang batang master. Hindi pinamamahalaan ng aming mga tao ang batang master kaya dapat na iniisip ni Nash Woods tungkol sa pagbabalik ni Fane. Magmana ng mga pag-aari ng pamilya ng Woods ngayon na siya ay namamatay. Panipi. Kabanata 937. Nagdilim ang mukha ni Lily nang marinig niya ang sinabi ni Brenton. Hinawakan niya ang teacup. Sa lahat ng kanyang lakas at ang teacup ay naging alikabok na may isang bang. Tumayo siya. At sinabi ng galit, mayroon bang ibang tao sa pamilyang Woods? Hindi ba ang iba pa? Ang mga kabataan sa pamilyang Woods ay ang tagapagmana. Kahit sino ay maaaring maging susunod na master bukod sa Fane Woods. Tumingin siya kay Brenton matapos siyang magsalita. Oo, bumalik ba si Fane sa kanila? Sinabi mo na nagkakaproblema kami. Nangangahulugan ba ito na si Fane ay bumalik sa kanila? Kung iyon ang kaso, nagpadala ako. Napakaraming tao at wala sa kanila ang mga kalaban ni Beth at ang mga kalaban ng Butler. F***sake. Hindi ko sila mapapatay sa daan. Pagkatapos lamang ay sumagot sa kanya si Brenton. Sinabi sa akin ng aming mga tao na ayaw ni Fane na bumalik sa kanila dahil nang nangyari dati upang ang Butler at Beth ay bumalik. Ang kanilang mga sarili. Sinabi ko sa aking mga tao na gumawa ng isang paglipat pagkatapos umalis sila. Brenton. Tumahimik dito bago magsalita muli. Gayunpaman, tinawag ko sila mula pa. Kahapon at nabigo akong makipag-ugnay. Sa palagay ko lahat sila ay patay at ako. Hindi alam kung ano ang sitwasyon. Sinasabi mo sa akin na nagsimula ang aming mga tao. Ang pagkilos pagkatapos na umalis si Beth at ang iba pa ngunit natapos pa rin sila. Panipi. Nag-inaw si Lily ng malalim na paghinga at bulalas. T, kung iyon ang kaso, na ang 6 means Fane ay maaaring magkaroon ng talagang malakas na kapangyarihan ng labanan. Kung hindi, paano siya? Patayin ang mga tao mula sa pamilyang Woods. Nagpadala kami ng ilan sa kanila. Brenton. Umiling-iling. Hindi ito maaaring mangyari. May posibilidad na mayroon si Fane. Masters na tumutulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, medyo mayaman siya at makapangyarihan sa gitna. Lalawigan. Maaaring umupa siya ng ilang malakas na bodyguard. Ang aming mga tao. Hindi inilantad ang kanilang mga pagkakakilanlan at sinabi na sila ay mula sa kakahuyan. Pamilya, di ba? Naisip ito ni Lily at tinanong. Tiyak na hindi, sinabi ko sa kanila. Upang hindi ilantad ang kanilang mga pagkakakilanlan at upang patayin lamang si Fane. May kumpiyansa na sinabi ni Brenton. Hayaan na si Fane ay may master kasama niya. Kung mayroon talaga siyang lakas. Patayin ang ating mga tao, hindi mahalaga kung hindi siya babalik sa kakahuyan. Pamilya. Kung talagang ginagawa niya, si Nash at ang iba pa mula sa pamilyang Woods ay tumutok sa pagsasanay sa kanya. Tutulungan nila siya na maging tagapagmana ng pamilya ng Woods. Buong puso. Nagalit din si Lily nang isipin niya ito. Hindi, kami. Hindi maibabalik si Fane kahit anong mangyari. Patuloy na magpadala ng mga tao. Maaaring hindi alam ni Fane kung sino ang nais siyang patay dahil hindi nila inilalantad ang kanilang pagkakakilanlan. Huwag kumilos ng walang ingat sa oras na ito, magpadala ng maraming mga talagang mabubuti. Over. Oo, madam. Tumango si Brenton. Pumunta gawin ang mga bagay. Hindi ba? Mag-alala, hindi ko malilimutan ang tungkol sa iyo pagkatapos naming magawa. Sa wakas ay kumaway si Lily at tanong ni Brenton na umalis. Naisip niya ito bago magpadala ng isang tao upang makuha. Ang pangatlong nakatatanda, Madam, paano kita matutulungan? Nawawala mo ba ako kaya? Maaga sa araw. Ang pangatlong matanda ay ngumiti at niyakap si Lily mula sa likuran pagkatapos. Sinara niya ang pintuan. Direkta ni Lily ang mga mata sa kanya at tinulak siya palayo.
Hinihiling ko sa iyo na narito ka ngayon upang talakayin ang isang seryoso. Ano ang naroroon? Mag-alala tungkol sa, si Nash ay namamatay. Haha, kailangan lang nating maghintay para sa isa pang dalawa. Hanggang 3 buwan at wala kaming dapat alalahanin pagkatapos niyang mamatay. Ang pangatlo, napangiti si Elder at sinimulan ng kanyang kamay ang paggalugad ng katawan ni Lily. Kabanata 938. Itigil mo na. Tumakas si Lily mula sa yakap ng ikatlong nakatatanda at binigyan siya ng isang malandi. Tumingin, kailangan kita gumawa ng isang bagay na mahalaga. Kailangan mong magdagdag ng isa pang 200. Ang mga tao upang hanapin ang aking anak na lalaki at ibalik siya. Naiintindihan mo ba? Ang mukha ng pangatlong matanda ay bahagyang nagdilim nang marinig niya ito at sinabi niyang walang magawa. Babe, sa palagay mo ba ay ayaw kong ibalik si Lance? Nagpadala kami. Daang mga tao na naghahanap para sa kanya dati. Ang hindi kilalang kagubatan ay napakalalim ng, at ang tanawin ay komplikado. Alam mo ba kung paano? Mahirap itong maghanap para sa isang tao doon. Bukod doon, maraming mga hayop sa loob. Kung hindi tayo maingat, maaaring mamatay doon ang ating mga tao. Gayunpaman. Tumugon si Lily na may malamig na ekspresyon. Hinihiling ko sa iyo na maghanap ng isang tao. Naghahanap kami ng maraming tao. Pumasok si Lance kasama ang maraming tao kaya sila. Dapat ay nag-iwan ng ilang mga landas, di ba? Dahil sinabi mo rin na ang kagubatan ay napaka malaki at malalim, hindi tayo dapat magpadala ng sapat na mga tao. Ito ay gagana kung ikaw magpadala ng isa pang 200 katao. Bukod doon, ang mga taong pumasok ay magiging mas ligtas sa labis na bilang ng mga taong ipinapadala namin. Ang pangatlo, bumantong hininga si Elder. Mahal, sa palagay mo ba tayo lamang, ang mga miyembro ng pamilya ng Woods? Nag-aalala ba? Nagpadala na kami ng maraming tao at pamilya ng mga pumasok kasama ang batang master ay nagpadala din ng mga tao. Ngayon, ang kagubatan ay mayroon. Libo-libong mga tao na naghahanap para sa kanila. Ang pinakamahalagang punto ay sila. Wala pa ring makahanap pagkatapos maghanap ng 2 buwan. Kaya, ang batang master. At ang iba ay maaaring, imposible, ang aking anak na lalaki ay hindi maaaring patay. Ganito siya. May talento. Baka maipit siya doon. Iyon ay dapat. Kailangan mong maghanap. Siya, magdagdag ng maraming tao at maghanap para sa kanya. Pula ang mga mata ni Lily at siya. Mukhang baliw. Okay. Gagawin ko ang paghahanda bukas. Sige. Bagaman ang pangatlong matanda ay walang tiyaga, maaari lamang siyang sumang-ayon. Pasayahin si Lily. Iyon ay katulad nito. Walang mangyayari sa aking anak. Panipi. Ang emosyon ni Lily ay huminahon ng kaunti. Maaaring hindi mo alam ito ngunit bata iyon. Tao, Fane, maaaring bumalik. Ibig mong sabihin ang anak ng bastard ng master at ang babaeng iyon. Ang pangatlong nakatatandang sumimangot at sa wakas ay natanto kung bakit. Nagmamadali si Lily upang maibalik ang panganay na batang master. Natatakot siya ng pagbabalik ni Fane. Oo. Natuklasan ko ang butler at Miss Beth na umalis. Maraming tao ilang araw na ang nakalilipas. Naramdaman kong hindi tama ang isang bagay kaya nagpadala ako. May isang tao na sundin ang mga ito ng lihim. Bilang isang resulta, natuklasan iyon ng aming mga tao. Sina Tito at Beth ay talagang naghanap kina Joan at Fane. Maaaring iniisip nila na ibalik ang mga ito dito. Gayunpaman, lihim kong pinaghiwalay ang ugnayan sa pagitan ng ama at anak. Nagdulot ito kay Fane na maput kay Nash. Hindi siya bumalik kasama si Tito at ang iba pa. Dahan daw ang sinabi ni Lily. F*6, sa kabutihang palad. Hindi sila nagbalik ng magkasama. Ngayon na iniisip ng lahat na ang panganay. Patay na ang batang master at kung hindi natin siya hahanapin sa loob ng isa pang 2 hanggang 3 buwan, maaaring hilingin ni Nash kay Fane na magmana ng posisyon ng pamilyang Woods. Master kapag namatay siya, iyon ay magiging mahirap para sa amin. Ang pangatlong matanda. Hindi maiwasang mapigilan ang isang malalim na paghinga matapos niyang marinig ang sinabi ni Lily at sa wakas kinilala ang kabigatan ng issue. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagsalita muli ang pangatlong nakatatanda. Yamang si Tito at ang iba pa ay bumalik ng wala. Fane at ang babaeng iyon, bakit hindi mo ipadala ang mga tao upang patayin sila? Kaya natin alisin ang banta ng isang beses at para sa lahat. Noong nakaraan, hindi sila banta sa amin. Dahil ang master ay hindi kailanman nakipag-ugnay sa kanila at ang panganay na batang master ay talagang may talento. Gayunpaman, naiiba ngayon na ang batang master ay nawawala at napakasakit ng master. Kung bumalik si Fane, ang mga miyembro ng pamilya ng Woods ay
Tiyak na tulungan si Faye na itaas ang kanyang lakas at maging Woods Family Master. Panipi. Napangiti si Lily. Sa palagay mo sinubukan ko iyon. Nawalan ako ng pakikipag-ugnay sa ang mga taong ipinadala ko at baka patay na sila. Paano ito posible? Ay ang mga taong ipinadala namin sa sobrang mahina. Imposible iyon. Ang aming mga tao ay mula sa A. Ang reclusive na pamilya at alinman sa kanila ay isa sa 1,000,000 master. Paano? Nabigo silang pumatay ng isang pares ng ina at anak. Ang pangatlong matanda ay muli nagulat. Ang lahat ay tila nawala sa kanyang kontrol. Kabanata 939. Hindi rin ako sigurado. Siguro si Faye ay lumaki lamang ng mas malakas na pagbabalik mula sa battlefield o mayroon siyang isang taong tumutulong sa kanya. Narinig ng aming mga kalalakihan ang mga alingaw-ngaw. Ang Faye na iyon ay may isang mahusay na ugnayan sa Diyosa ng digmaan mula sa gitnang lalawigan. Inaasahan ko na ang alinman sa Diyosa ng digmaan ay may kamay sa ito. O ang pamilyang Taylor ay sapat na mayaman upang umarkila ng mas mahusay na mga bodyguard upang maprotektahan sila. Ngayon, nag-isip si Lily matapos niyang isipin ito. Kung gayon ano ang gagawin mo? Ngayon, ang pangatlong Grand Elder ay sumimangot. Mula sa mga hitsura nito, sina Faye at Joanne. Hindi maaaring manatili. Nagtalaga na ako ng Patronum upang alagaan sila. Sa oras na ito, magre-recruit siya ng mas malakas na mga mandirigma sa mas malaking bilang. Nagbigay ng hamog si Lily. Ngiti, kahit na ang aking anak na lalaki ay patay, hindi ko hahayaan si Faye na maging kagubatan. Ulo ng pamilya, huwag kailanman. Ma'am, dapat itong maayos dahil mayroon ka na. Itinalaga ang mga tao sa trabaho. Ang pangatlong Grand Elder ay nagbigay ng isang maliit na ngiti. Pagkatapos, siya ay nakabalot ng kanyang mga braso sa isang flash. Hindi pa kami magkasama. Sobrang haba, babe. Tangkilikin ang ating sarili ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng 200 mga kalalakihan upang matulungan kang makahanap ng Lance bukas. Ngayon ay nagsasalita kami. Rolled Lily. Ang mga mata niya sa kanya habang dinala siya sa kama. Nasa labas sila, lumabas na sila. Sa sandaling ito, sa labas ng villa kung saan nanatili si Faye at ang iba pa, ilang mga kotse ang nakapark sa malapit. Di nagtagal, isang bodyguard sa kotse sino ay mula sa pamilyang Quinten mismong sinabi sa bodyguard sa tabi niya. Mahusay. Ang lalaki na may maskara ay wala, ang lalaki at babae lamang ang dumating. Sa oras na ito, hindi sila magiging napakalakas na mandirigma, marahil. Hey! Ito ay gawing mas madali ang aming trabaho. Ang iba pang bodyguard ay naobserbahan sina Faye at Selena As. Lumabas sila sa labas ng bahay, ngumisi. Ang mga tao sa kotse ay labis na nasa sabik. Vroom! Naghintay sila hanggang sa kumuha sina Faye at Selena. Higit pang mga hakbang pasulong, pagkatapos ang mga kotse ay naka-zoom at screeched sa isang tumigil na kanan. Sa tabi nila, 17 hanggang 18 bodyguards mula sa pamilyang Quinten ay mabilis na lumitaw. Mula sa mga sasakyan at bilog na Faye at Selena. Sino ka? Napansin ni Faye. Ang mga nasisiyahan na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at naramdaman niya na hindi nila ginawa. Halika rito sa labas ng mabuting kalooban. Kinuha niya ang kanyang mga browser at nagtanong. Hey! Nasaktan mo ang batang Master Quinten, at sa palagay mo ay makatakas ka. Isa ng mga bodyguard ay sumabog ang isang malamig na ngiti. Ang aming batang Panginoon ay nakatingin sa ang babae dito. Tulad ng para sa iyo, mayroon siyang mga mata sa iyong buhay. Haha, panipi. Kabanata 940. Ha! Ang iyong batang master ay may magandang lasa. Nakatutuwa siya sa maraming mga bagay. Nakakalungkot na wala siyang karapatang gawin ito. Guffawed si Faye. Nang marinig niya iyon, pinahid ni Desdane ang kanyang tingin. Hayaan mo muna siya. Hindi na nag-aaksaya ang bodyguard sa pag-uusap. Pinahaba niya ang isang braso at latched ang kanyang mga daliri papunta sa Faye. Ang susunod na segundo, nahuli si Faye. Ang pulso ng bodyguard. Pinilipit niya ang braso ng ibang lalaki, at isang nakakasakit na snap ng mga buto na sumisira. Ang bodyguard mula sa pamilyang Quinten agad na naglabas ng isang nakapangangilabot na yell. Siya ay nasa sobrang sakit na lahat. Ang kulay ay na-leech mula sa kanyang mukha, at siya ay killed. May kamatayan ka ba? Hiling. Ang isa pang dalawang bodyguard ay natigilan sandali sa paningin ng ang ganitong lakas mula sa Faye. Mabilis silang nakabawi at naglabas ng pareho. Oras, inaatake siya mula sa magkabilang panig. Bang-bang. Nagpadala si Faye ng dalawang kamao na lumilipad. Sa mabilis na sunod-sunod. Ang dalawang lalaki ay lumipad pabalik sa isang split segundo.
Hindi. Daan. Ang iba pang mga bodyguard ay lahat ay napapansin sa paningin. Nagmamadali sila. Pasulong, umaatake kay Fane. Bang bang bang. Ang mga bodyguard ay maganda. Bihasa sa martial arts. Ito ay bihirang makahanap ng mga bodyguard ng kanilang kalibre pabalik sa gitnang lalawigan, at ang ilan sa kanila ay marahil kasing lakas ng ulo. Mga commander. Gayunpaman, wala silang kayumanggi. Lahat sila ay bumaba sa mas mababa sa 10 segundo. Medyo ilan sa kanila ay sa sobrang sakit na sila ay nanghihina. Ang ilan sa kanila ay nasira din ang kanilang mga buto-buto. Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon na hindi kami mga tao na maaari niyang masaktan ng madali. Kaya siya mas mahusay na hindi na maghanap muli ng problema. Kung hindi man, marahil ay hindi siya. May pagkakataon na ikinalulungkot ang kanyang desisyon. Binaril ni Fane ang isang malamig na titig sa mga kalalakihan. Riding sa lupa. Pinagsama niya ang mga salitang iyon bago niya kinuha ang kamay ni Selena. At stalked ang layo. Hayaan mo na. Ang mga bodyguard ay lahat ay nasa labis na pagkabigla. Sila kinuha ang kanilang mga nasugatan na lalaki at iniwan ang lugar na nagmamadali. Ano? Sa hardin ng isang villa, si Caleb ay ganap na galit nang natanggap niya ang ulat mula sa ang kanyang mga bodyguard. Sinasabi mo sa akin na ang mga kalalakihan na iyon ay walang tugma para sa kanya. Tinalo niya ang higit sa 100 sa iyo, nag-iisa. Tama iyon, batang master. Hindi namin inaasahan na siya ay napakalakas din. Marahil ang kanyang pakikipaglaban. Tumutugma sa aming katulong na commander. Ang isa sa mga bodyguard ay pinakawalan. Isang buntong hininga. Medyo ilan sa atin ay naospital pa rin. Higit sa iilan ang mayroon. Ang kanilang mga buto-buto ay nasira. Kami ay walang pag-iingat. Hindi namin inaasahan na siya ay ganoon. Malakas. Siguro ang babaeng iyon ay maaaring lumaban din. Ngunit marahil ay wala silang tugma. Para sa maskadong babae mula sa ibang araw, kaya hindi sila lumitaw noon. Tila tulad ng mga ito ay kasing lakas ng mga general, talaga. Inilabas ni Caleb ang kanyang mga browser. Magkasama, nagdilim ang ekspresyon niya. Kung iyon ang kaso, nangangahulugan ito na siya. Ay walang pagkakataon na makuha ang babaeng iyon. Kaya sinasabi mo na ang dalawa. Lumalabas ba para sa isang lakad? Naisip niya ang sitwasyon, pagkatapos ay magagawa ni Caleb. Hindi makakatulong ngunit magtanong. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.